So may ginagawa kami dito mga katropa na EBS. Ang problema ng motor ni boss ay error 33. Tapos yung kanyang rotor ay madumi na. So ginagawa ni boss from Valenzuela. Si boss meron pala siyang shop sa Valenzuela. Anong pangalan ng boss? Aguilar Motor Shop. Aguilar Motor Shop yung pangalan nila. Tapos dito naman mga katropa, bukod dyan sa ginagawa ni boss, meron pa tayong tatlong EBS dyan. Pula, yung version 2 na yon, yung version 2 sa kabila. Tapos hindi lang pala tatlo. Yung kay boss pala, yung doon pa. EBS din ang problema niya. Tapos dito naman, yung ginagawa ni technician ko si Gentel ay full wave. Tapos dito naman mga katropa, meron tayong ginagawa na click version 2. Bigla na lang namatay sa daan yung kanyang motor, ayaw nang umandar. At nung ayaw nang umandar mga katropa ay ginawa nila yung kanyang mga fuse box. Kasi ang issue ng mga Honda Click, kapag nalulubog sa baha, yung kanyang fuse box nagkakaroon ng problema. So sabi ng gumawa, ang problema daw ay fuse box, kaya ang ginawa nila ay minodify nila yung fuse box. Kasi walang mabiling fuse box sa around Dagupan, Lingayen, kaya ang ginawa, minodify yung kanyang fuse box. Pero nung napalitan yung fuse box niya, pag sinusi, ayaw pa ring umandar yung motor ni boss at naka-check engine. Kapag pinush button, walang response. Ngayon, ang ginawa ng gumawa dun sa motor ni boss ay nagpalit sila ng CKP sensor dahil sabi ng gumawa, baka CKP sensor yung sira kaya ayaw mag-response. Nung nagpalit ng CKP sensor, ayaw pa ring umandar. Chinek yung wiring from CKP sensor to ECU at wala namang putol. Kaya ang ginawa ng mga gumagawa ay ECU na daw yung problema. Okay na daw yung CKP sensor, yung wiring ng CKP sensor, walang putol papuntang ECU. Kaya ang ginawa nila ay nagpalit sila ng bagong ECU or bagong computer box. Pero yung pinalit nila ay hindi siya bago. Kumbaga second hand yung pinalit nila pero gumagana naman daw sa ibang motor. Pero pagdating dito sa motor ni boss ay hindi gumagana. Ito yung fuse box na pinalitan nila. Talagang corrosion na. Pero nung napalit sila ng second hand na computer box, pag sinusi mo, ganun pa rin yung kanyang sistema. Ayaw pa rin umandar. So kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa sa inyong Honda Click, walang response, ayaw umandar, nagpalit na ng CKP sensor, nag-check na ng wiring ng CKP papunta sa ECU, walang problema, at nagpalit na kayo ng computer box katulad din ng motor ni boss, nagpalit na sila ng second hand na computer box at ayaw pa rin gumana. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, ito lang yung mga dapat natin gawin para iwas gastos at syempre hindi na lumala yung problema. So ito na yung click mga katropa, medyo ginabay tayo kasi tinapos natin yung mga nagpa-schedule. So ito yung Honda Click mga katropa na ginagawa natin na kapag sinusi ay ayaw mag-push button. So kapag ganito yung problema mga katropa, ang ibig sabihin yan ay CKP or may problema doon sa kanyang relay at may problema sa wiring. Tatlo lang yung kanyang magiging problema. So paano natin malalaman kung magpapalit ng CKP? Halimbawa, kapag pinush button natin at tumutunog lang yung relay, possible na problema ay CKP sensor. So ang gagawin nyo, i-check nyo muna yung wiring ng CKP sensor papunta sa ECU, dapat wala siyang putol. Kasi minsan, tunog lang yung relay, yun pala may problema sa wiring ng CKP natin. May putol na wiring or may corrosion, kaya nagkiklik lang yung ating relay at ayaw umandar. Pangalawa, kung sakaling na-check nyo yung inyong wiring sa CKP sensor na walang problema, automatic yan, magpapalit kayo ng CKP sensor. Kapag bago na yung CKP sensor nyo at click lang yung ating relay, so maaring may problema na yung kanyang computer box. So ayun yung patandaan kung mag-check ka ng wiring ng CKP or magpapalit ka ng CKP. Pero sa kaso ng motor ni boss mga katropa, kahit na i-push button natin ay hindi tumutunog yung kanyang relay. Okay, ganyan. Nakasusi yung ating motor, pero pag pinush button natin ay hindi tumutunog yung relay. So kapag ganitong klaseng problema yung na-encounter nyo, ito yung mga possible na pupuntahan natin. Unang-una yung kanyang side stand, may sira na. Kasi yung side stand natin, kapag nakababayan, hindi talaga mag-click yung kanyang relay. Kailangan niya ng trigger ng side stand. At kung may sira naman yung side stand niya, kahit na iangat mo yung side stand, hindi magti-trigger yung kanyang relay kapag may sira yung side stand. So ang gagawin natin, kapag ganito yung problemang may encounter natin, ang unang pupuntahan natin ay side stand. So maaring ang pinakamadaling paraan, irekta natin yung dalawang wire ng side stand, pagsamahin natin.
at titignan natin kung magti-trigger na siya sa kanyang push button. So ito na mga katropa, natanggalan natin yung upuan. Pagkatapos natin tanggalin yung upuan, hanapin nyo lamang itong green na socket. Ito yung pinaka socket ng ating side stand. So ang gagawin natin dito mga katropa, meron tayong makikitang dalawang wire sa green na socket. Pagsasamahin natin tong dalawang ito. So ito na mga katropa, yung dalawang wire ng ating socket ng side stand. Pinagsama na natin. Ngayon subukan natin siyang isusi at tignan natin kung mag-click yung kanyang relay. So hindi pa rin nag-click yung kanyang relay mga katropa. Wala pa rin. So ang susunod na gagawin natin, i-check natin tong wire ng ating socket ng side stand kung mayroong dumadaloy na ground dyan. Kasi minsan nawawala yung supply ng ground. So para ma-check natin kung mayroong ground na dumadaloy dyan, gagamit tayo ng test light. Yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive supply ng ating battery. Kasi ground yung hinahanap natin. Tapos iti-test light natin tong negative natin. Dapat umilaw yung ating test light. Okay, umilaw. Dito naman tayo sa socket ng ating side stand. Yung dalawang pinagsama natin, dapat umilaw yan. Kung hindi umilaw, ang ibig sabihin yan, walang supply na ground na dumadaloy dito galing sa computer box. Subukan natin siyang i-test light. So umilaw naman siya mga katropa. Ang ibig sabihin yan, good yung wiring ng ating side stand. Walang problema. Pero hindi pa rin siya nag-push button or hindi pa rin nag-click yung ating relay. Ito yung narinig nyo. So pagkatapos nating marekta yung socket ng ating side stand at wala pa rin nangyari or good naman yung ating socket ng side stand, yung ating wire, may supply naman siya. Ang susunod na gagawin natin, dito tayo sa ulo. Ito. I-check natin dito kung yung ating push button na switch ay functional ba. Kasi minsan, corrosion, kaya kahit anong pindot natin, hindi kagana yung ating relay or hindi magpo-push button kasi hindi nagkukontak yung ating switch. So para ma-check natin yung switch natin kung gumagana, tatanggalin natin tong ulo. So ito na mga katropa yung head, tinanggalan natin sa bandang panel. Tapos ang gagalawin natin dito, yung socket ng ating push button. Hanapin nyo yung socket nyan, dito siya nakalagay. Sa socket ng ating push button, hanapin nyo yung solid na light green. Yung solid na light green, ito yung mismo yung trigger ng ating starter relay. So ang gagawin natin dito, gagamitin natin siya ng test light. Dapat kapag pinindot natin yung push button, iilaw yung ating test light. Kapag hindi umilaw yung ating test light mga katropa, automatic yan, may corrosion yung ating switch. Lilinisan natin yan. So ito, hindi naman kailangan magpalit ng switch, kundi liha-liha lang. Sprayan nyo ng carb cleaner or kahit anong klaseng pang spray na pang lubricant para magkaroon siya ng contact. So para malaman natin kung switch ba yung problema o wiring, i-test light natin tong light green. So ang ginawa ko sa light green mga katropa, sinugatan ko para matest light natin. At yung supply ng ating light green, kapag pinindot natin yung push button ay positive supply. So since positive supply yung hinahanap natin mga katropa, yung test light clip natin, ilalagay natin sa negative supply at i-test light natin yung positive. Okay, umiilaw. Ngayon isusin natin yung ating motor. Pagkasusi ng motor, ipipreno natin tapos sabay pindot ng ating push button, dapat umilaw yung ating test light. Gentle, pasuyo mo nga gentle. Push button gentle. Yun. So umilaw yung test light mga katropa, ang ibig sabihin yan, walang problema sa ating pindutan, hindi siya corrosion at hindi siya nagmamalfunction kasi umilaw yung ating test light kapag pinipindot natin yung push button. Ang susunod na gagawin natin, mula rito sa ating light green na galing sa pindutan, papunta sa ating ECU, hanapin natin yung light green dito. Kung mapapansin nyo sa ECU, meron tayong makikitang light green din. Pangatlong slot siya, 1, 2, 3. Ito yung ating light green. Dapat mula dun sa pindutan, papunta rito ay mayroon siyang connection or continuity. So gamit yung ating multitester, titignan natin kung yung light green ba na galing dito sa computer box at papunta dito sa ating pindutan ay mayroong continuity o walang putol. So ang gagawin natin para ma-check natin yan, i-unplug natin yung socket. Yung isang probe ng ating multitester, ilalagay natin dito sa light green sa pindutan, tapos yung isa sa light green ng ating ECU. Pangatlong butas. Dapat tumunog siya. So kung mapapansin nyo, hindi tumunog yung ating wire na galing ng ECU papunta dun sa ating switch. Ang ibig sabihin yan, mula dito sa harness ng ating wire, mayroon diyang putol or may corrosion. So ito yung possible na solution na gagawin natin para masolve natin yung problema. So pwede nyo namang hanapin yung putol ng ating wire dito sa ating harness. Pwede nyo buksan kung sample siya na putol. Ang problema nga lang, kapag binuksan nyo yung harness na ito, napapasukan na siya ng tubig at prone na yung ating wire sa corrosion.
corrosion. Maaaring mag-corrosion pa yung ating wire kapag napasukan ng tubig. Ang pinakamadaling paraan mga katropa para masolve natin yung problema, pwede nyo nang putulin yung light green dito. Tapos light green dito sa ECU, puputulin din natin. Pagkatapos nating maputol, ang gagawin natin, dudugtungan natin ng wire itong light green at idudugtong natin papuntang ECU. Pero syempre, ipapagapang natin ng maayos yung ating wiring. So ito na yung final na ginawa natin. Yung light green na pinutol natin papuntang pindutan. Nilagyan natin ng wire, pinagapang natin na maayos, sinundan natin yung kanyang harness at idinugtong natin dito sa light green na galing ng ECU. Pagkatapos niya mga katropa, syempre, ilagay na natin yung ating ECU. Testing na natin. Lagyan natin yung socket. Okay. Tapos isusi natin. May check engine yung motor ni boss, buburahin na natin yan ng ating diagnostic tools. Ang importante, dapat umandar siya. Subukan natin siyang paandarin. Iyon o. It's alive! So isang buwan na problema nila boss, bumili ng ECU na bago, bumili ng CKP sensor, tines yung kanyang harness, ganun pa rin ang problema, hindi pa rin mapaandar. At ang naging problema pala ay yung light green ng ating ECU at light green ng ating pindutan ng push button. So ito ngayon mga katropa, it's alive! So yun lang mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, ganun lang yung prosesong gawin nyo para maiwasan yung gumastos ng malaki or maiwasan yung gumastos o bumili ng mga pyesa na hindi naman kailangan. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganabuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.